Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating online worship service. Bago po tayo magsimula ng awitan, allow me to read Psalms 9, verses 9 to 10. The Lord is a shelter for the oppressed, a refuge in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, O Lord, do not abandon those who search for you. Ang Psalms po ay sinulat ni Haring David. Kahit po siya ay naging hari na, sinasabi po niya na ang Panginoon talaga ang shelter niya. Ang Panginoon ang tagapagligtas niya, na sa Panginoon sige siya. Matapang si Haring David pero palagi niyang sinasabi na ang Diyos na ang shelter niya. So, ngayong umaga, let's claim that and let's continue to worship the Lord, worship His name dahil sa panahon ngayon hindi na po natin sigurado ang mga nangyayari at sigurado lang po tayo ang Diyos po natin ay mapagkakatiwalaan. And He will never abandon those who search for Him. So, let's just worship the Lord today. Amen. Be present, be known.
Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat and to all our fellow brothers and sisters at yung pong mga nakakapanood ng ating pong online church. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, being July 11, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil gusto lang nating i-shout out ang ating pong mga kapatid at ang ating pong mga kasamang mga churches ng Section 3 dito po sa Assembly of God ay nagdiriwang po sila ng kanilang pong mga anniversary. Shout out po sa lahat po ng mga taga Bethel o Bikutan Bethel Temple na pinangungunahan po ni Pastora Lourdes Cruz at yung pong ating church sa Ugong First Assembly of God Church na pinangunahan po ni Pastor Lito Abelion. Happy anniversary po sa inyo pong lahat at happy 1 month long celebration sa inyo pong mga churches. Amen. So ngayon din pong umaga, paghahanda po natin because this coming August ay 32 church anniversary po ng ating pong church. Ito po sa Angono First Assembly of God Church. At tayo po ay naghahanda na para po sa ating nalalapit na anniversary. Wala na po tayo sa kalendaryo pero patuloy po tayo na tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So ngayon pong linggo na ito, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa ating pong pagbabalik sa ating pong mga churches. O yung pagbabalik po natin sa ating pong mga physical gathering. I know, meron na po tayong mga churches na meron po tayong mga physical gathering, bagamat sinusunod po natin yun pong AITF protocols na 30% yung pong ating mga attendance. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Meron po tayong online, kapag ka po umaga, kapag ka po hapon, meron po tayong service. Meron po tayong 2:00 at dati meron po tayong 4:00 and hopefully ay ating pong ibabalik ulit yung pong pang 4:00 kapag ka po yung mga kapatiran ay talagang nag-sign up. Kasi humihingi po tayo ng sign up kung sino po yung mga magsisidating. Amen. So back to church Sunday po tayo. Amen. Ano pong ibig sabihin nito, yung back to church Sunday? Na yung pong mga tao ay nawa tayo po ay patuloy na magkaroon po ng desire, magkaroon po tayo ng pagnanasa na tayo po ay pumunta po sa ating pong gathering o mag-gather po tayo bilang mga mananampalataya na meron pong mga necessary health protocols. Amen. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayong pong umaga ay paghahanda po doon po sa ating nalalapit na anniversary, why I love this dearest church. Amen. Why I love this dearest church. Bakit ko minamahal ang iglesyang ito? Kung ang magsasabi po nito o kung ang nagsabi po nito ay ang ating Panginoon, mahal na mahal po talaga tayo ng ating Panginoon. Again, sinasabi po natin na ang church ay hindi po yung building. Ang church ay yun pong mga tao. Amen. So ang ating pong text sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 32. Pero tingnan niyo po muna yung ating pong logo na yan. Ayan, yung logo na yan na yan po yung logo ng ating church. Siguro matagal-tagal na po yan. At yan po ay gawa po ng ating pong maestro Mac Florendo. Napakalinaw po niyan at minsan nga po ay nakita po yan ni Mayor Vice Jerry Calderon at ang sabi niya, ang pinakang highlight po ng ating logo ang gono. Amen. So, ating pong tingnan yan, ating pong laging tingnan yan at maraming salamat po sa ating Panginoon. Bakit po natin mahal ang iglesia na yan? Why we love this group of people and this faith-believing community? So basahin po natin yung ating text, Ephesians chapter 5, verse 25 to 32. Ang sabi po dyan, for husband, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up His life for her. To make her holy and clean was by the cleansing of God's word. He did this to present her to Himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. In the same way, husbands ought to love their wives and love their own bodies
For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body but feeds and cares for it. Amen. Just as Christ cares for the church. And we are member of his body. As the scripture says, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two shall become one, or the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. And may God add blessing in the reading of His Word. Amen. Why I love this church? Bakit mahal po natin ang iglesia ng ating Panginoon? Hindi po yung building, kung hindi yun pong mga tao. Ang sabi po ng Bible, I love this church. I love my church because Christ loved the church. Because the Bible says the church is the bride of Christ. Amen. Of course, alam po natin itong mga nakaraang June at ngayon pong July, kahit po ngayong buwan ng July, kahit po pandemic, ay may mga nagpapakasal pa rin. So nakikita po natin yung talagang pagmamahala ng groom at saka ng bride. Amen. Ang sabi po ng Bible, mahal po natin ang church dahil si Kristo po ay namatay para dito. Mahal ni Kristo ang church dahil si Kristo ay namatay para po sa church. O para po dun sa iglesia. Ang sabi po ng verse 25, for husband, this means love your wife, just as Christ loved the church. Amen. So, ang pinakang susi po dito, mga kapatid, ay yun pong pagmamahal. At ang ating pinakang halimbawa ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Jesus loved the church and we should do also. Dapat mahal po natin ang iglesia o mahal po natin ang mga kapatiran. Hindi lamang po yung building, mahal po natin yung mga kapatiran. Ang sabi po ng prinsipyo ng Bible, when we love someone, we tend to love the things that they love and do. Kapag kamahal po daw natin ang isang tao o ang sinuman, ay atin din pong minamahal ang lahat ng kanyang mga ginugusto at ang lahat ng kanyang mga ginagawa. O kung ano yung kanyang gusto ay ginagawa, o yung kanyang gusto na rin natin. Kapag mahal natin ang isang tao, kapag kamahal natin ang grupo ng mga tao, hindi po natin sila sinasaktan, hindi natin sinasaktan ang kanilang mga kalooban. Kapag kamahal natin ang ating Panginoon, sinusunod natin ang ating Panginoon. Amen. So, kapag kamahal po natin ang isang tao, minamahal po natin kung sino po siya. Amen. At maraming salamat po sa Panginoon dahil pinakita po ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, Christ demonstrated His love towards the church. Amen. Christ demonstrated to the world that He loved the church. Ipinakita po ng Panginoon na minamahal niya po ang iglesia. Kahit hanggang ngayon, mga kapatid, kahit hanggang ngayon na panahon po ng pandemic, pinadama at ipinapakita ng Panginoon at patuloy po nating nararamdaman, patuloy po nating nadarama, patuloy po nating nararanasan ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Again, ang sabi po ng Bible, at ito po ating ipagdidiinan, Christ died for the sinners, not for the building. Amen. Ang Panginoon po ay namatay para sa mga makasalanan, hindi po para sa mga building. Kaya, wag po natin masyadong mamahalin yung building. Nakita nga po natin, itong nag-pandemic, marami pong mga nagsara na mga building, nagsara na mga business establishment. Kahit po yung mga ibang mga churches ay nagsara. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, a new command I give to you, love God and love people. John chapter 13, verse 35 to 34. Ang sabi po ng John, a new command I give to you. Love one another as I have loved you. So much I love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Ang sabi po ng Mark chapter 12, verse 30 to 31. Love God, love your neighbor as you love yourself. Amen. So mahalagang elemento po, mahalagang elemento yung pong pagmamahal.
At yun pong pagmamahal na yun, ibinigay po ng ating Panginoon para po sa atin. Ang sabi nga po ng Bible, He loved us first. Amen. God, Christ loves us first. Bago po natin mahalin ng Panginoon, ang Panginoon po ang unang nagmahal sa atin. This world, ang mundo na ito, this world, this church, ang sabi po ng Bible ay yung building ay parang dressing room lang. O ito pong ating lugar na ito, itong lugar natin, o kahit ang ating pong pamumuhay dito po sa mundo, ang sabi po, we are just living in a borrowed time. We are just living on a borrowed space, a borrowed place. Amen. Ito po daw ay just a dressing room for eternity. Amen. Ang buhay po natin ngayon ay parang buhay natin na parang tayo po daw ay nasa dressing room lang. Lugar po ng kung saan tayo po nagpapalit ng damit, inaayos po natin yung ating mga buhay, may practice. Kung baga parang tayo po ay may rehearsal room. Pero ang sabi po, pagbutihin po natin mga kapatid, ang ating pong galingan, ang ating pong mga ginagawa para po sa ating Panginoon at para po sa Kanyang iglesia. Amen. Paano natin maipapakita at ating maipapadama sa Panginoon ang Kanya namang pagmamahal sa atin? Ang ibig sabihin, kung mahal po tayo ng ating Panginoon at yun po ay walang question, yun po ay walang kaduda-duda na tayo po ay mahal ng ating Panginoon, ang tanong ay paano naman po natin maipapadama at maipapakita sa Panginoon yung ating po daw pagmamahal sa church. Again, hindi po sa building, kung hindi dun po sa mga tao. Pero siyempre, kapag kamahal natin yung mga tao, secondary na lamang po yung ating pong pagmamahal, yung ating pag-asikaso, pagmamahal, paglilinis, dun po mismo sa building. Amen. Hallelujah. Number 1, o letter A, ang sabi po, He gave up Himself for the church. Amen. Kung paanong ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iglesia, dapat tayo po bilang mga mananampalataya ay maglaan din ng panahon, magbigay ng panahon para po sa church. Hindi lamang po yung mga gawain para sa church, kung hindi para po doon sa mga kapatiran. Amen. Ang sabi po, Christ sacrificial love. Dapat tayo po ay magbigay ng ating pong sakripisyo. Christ sacrificial love for the church. Gaya po ng sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ang sabi po sa ibang salin, husband, love your wife just as Christ loved the church and He gave Himself for her. Amen. Ibig sabihin po, meron pong sakripisyo. Ang sabi po sa Tagalog, mga lalaki o mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Amen. Paano natin maipapadama ang ating pagmamahal sa Panginoon? Of course, bagamat parang napakahirap at napakataas nung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Pero ang sabi po ng Bible, dapat kaunting sakripisyo para po sa church. Kaunting sakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Kaunting sakripisyo para po sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Of course, kaunti lamang po yung sinabi ko. Pero ang sabi talaga ng Bible, dapat ay buong puso binibigay po natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen. Number 2, o letter B, He take cares of the church. O dapat tayo din po daw ay nag-care sa ating church o sa mga mananampalataya. Ang ibig sabihin po nun, inaalagaan, inaaruga. Sa Ingles, ang pagkakagamit po ay nurture. Amen. Dapat atin po daw nurture ang mga mananampalataya o ang iglesia. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 28 to 29. Gayon din naman, ang sabi sa Tagalog, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, iti kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Amen. Christ cares for the church. Inalagaan, inaruga,
ng ating Panginoon ang mga mananampalataya. At kung ganun po ang ginawa ng ating Panginoon, dapat ganun din ang ginagawa po natin sa mga mananampalataya, sa mga kapatiran. Amen. Kung ano po yung ating mga cell group, yung ating mga pinangungunahan. So dapat mahigit na pong 1 taon kalahati, dapat kung tayo po ay merong back to church, so balikan po natin yung ating mga kapatiran, balikan po natin yung ating mga cell group. Amen. Balikan po natin yung ating mga mahal sa buhay na ating dating mga pinapollow up, atin po silang sinesel group, atin po silang isinasama sa church. Amen. So kahit po anong paraan, ang sabi ng Bible, tayo po ay nag-care at nag-nurture at nag-aalaga at nag-aaruga para po sa kanila. Amen. Ang sabi po ng Bible, paano natin maipapadama at paano ipinadama ng ating Panginoon yung pagmamahal niya sa ating church? Ang sabi ng Bible, He hurts when the church is hurts. Ang Panginoon po daw ay nasasaktan kapag ka ang iglesia ay nasasaktan. Of course, alam po natin at alam natin na ang nangyayari pong ito sa ating bayan, sa ating bansa at maging sa buong mundo, apektado po, hindi lamang po ang mga sekular, kung hindi kahit po yung mga mananampalataya, apektado po tayo. Pero tayo po, ang Panginoon po ay meron pong pagmamalasakit para po sa atin. Tayo po ay iniingatan, tayo po ay inaaruga, meron pong concern ang Panginoon para sa atin. Marahil meron pong mga tao na nagsasabi, where is God when it hurts? Nasasaan ang Panginoon kapag ka mayroong sakit? Nasasaan ang Panginoon kapag ka mayroong nararamdaman? Nasasaan ang Panginoon dito sa mga pandemic na ito? Amen. Yung iba po ay nagtatanong. Pero ang sabi po ng Bible, pinahintulutan, ako naniniwala again, pinahintulutan po ng Panginoon ang bagay na ito, ang pandemic na ito, upang atin pong makita ang kahalagahan at yung atin pong importansya bilang isang church. Pag meron po daw pinagdadaanan ng mga mahal natin sa buhay, kahit po tayo ay meron po tayong nararamdaman at tayo din po ay nasasaktan. Nakakita po tayo ng mga tao, ng mga malapit po sa atin, mga kilala po natin na dito pong panahon ng pandemic, sila po ay they experience loss. Amen. And almost every day, meron po tayong nababasa sa ating Facebook, sa ating Messenger, na meron pong pumanaw at ang iba po sa atin, ang iba sa atin, kilala po natin sila. So tayo po ay nasasaktan. Amen. At ang Panginoon din po ay nasasaktan. Amen. So ang Panginoon po ay hindi natutulog sa lahat po ng mga nangyayari na ito. Pinapahintulutan lang ito ng Panginoon upang tayo po ay magising at talagang ating pong isipin at ating tingnan na ang salita po ng Panginoon at ang Panginoon mismo ay mahalaga at mahalaga ang salita ng ating Panginoon. Meron po siyang sinasabi para sa atin. Halimbawa, sa panahon po ni Saul, sa Acts chapter 9, makikita po natin na pinag-usig ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. Nabasa na po natin na kanyang kinakaladkad ang mga babae sa papunta po ng liwasang bayan. At inuusig ni Apostol Pablo ang mga nagtitiwala at ang nananampalataya sa the way o sa ating Panginoon. Pero ang sabi po ng Bible, nung siya po ay nasa daang Damasco, habang siya po ay nag-journey, ang sabi po ng Bible, suddenly a light from heaven flashed around Paul. And he fell on the ground and heard the voice say to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And Saul said, Who are you, Lord? And Saul asked, but the voice answered, I am Jesus, the one you are persecuting. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin nun? Jesus identified himself with the church. Amen. So ang una po, ang Panginoon, He identified Himself. Ako po naniniwala na alam po ng Panginoon ang ating mga pinagdadaanan. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon ang iyong mga struggle. Amen. Ang Panginoon ay merong concern sa iyo. Amen. Magpatuloy lamang po tayo. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. When we are having heart problem, or when we are heartbroken, when we are stressed, when we are struggling in life, sometimes when we are being offended,
Or sometimes we felt that we are being mistreated. Ang sabi po ng Bible, una sa lahat, Christ was hurt with us. Ang Panginoon po ay nasasaktan din. Amen. Hallelujah. At yun po ay nakakagalak. It is a very comforting to know and to feel that Christ is also hurting, that Christ is identifying with us. Ang sabi po ng Bible, Jesus, He understand and sympathize with us. Amen. Ang Panginoon po daw ay nakakaintindi. Siya po ay nakakaunawa. Naintindihan niya po at siya po ay nakikisimpatya sa lahat po ng ating mga dinadaanan, sa lahat ng ating mga pinagdaanan, at maging sa atin pong ginadaanan o problema sa pangkasalukuyan. Amen. Pang-apat, ang sabi po ng Bible, paano ipinadama ng Panginoon, paano natin ipapadama ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Bible, Jesus is the head of the church. Amen. Ang Panginoon po daw ang ulo ng iglesia. Kung siya po ang ulo ng iglesia, dapat mahal po natin yung ulo ng iglesia. Merong pong problema at merong mga tao na nagsasabi, I love Jesus, but I do not love the church. Hindi po pwedeng mangyari yon, mga kapatid. Hindi pwede nating sabihin na mahal natin ng ulo, pero hindi po natin mahal ang katawan. O mahal natin ang katawan, hindi po natin mahal ang ulo. Hindi po pwede yon. Dapat buo ang sabi po ng Bible. Naisip po ba natin, mga kapatid, na sa mundo na ito, walang ibang samahan, walang ibang grupo, walang ibang organisasyon dito sa mukha at sa face of the earth na magsasabi sa atin ng tamang relasyon para po sa ating Panginoong Jesus. Amen. It is only the Bible, and it is only the Word of God. It is only the church that says that Christ is the head of the church. Amen. It is only in the Bible that we can read that Christ is the head of the church, and we want to establish this kind of relationship with Jesus. We like to establish this kind of relationship with the head. Amen. Hallelujah. Amen. Ang sabi po ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay ng anak, at ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Amen. Hallelujah. I love my church. I love my church. I love this church because it is God's family. Amen. Minsan, yung pong mga pamilya, meron pong mga sikreto. Amen. Minsan, yung pamilya, meron pong mga problema. Minsan, yung pong miyembro ng pamilya, nakakaroon po ng problema at mga pasaway. Pero, hindi po ibig sabihin nun ay natatapos na yung ating pagiging pamilya. Amen. You don't stop loving that person that may have done something terrible or something bad. Because our love is unconditional. Amen. Family is a family. Amen. Nagkamali po yung ating mga anak, anak pa rin natin sila. Nagkamali po si tatay, tatay pa rin natin sila. Amen. Dahil dito, ang sabi po ng Efeso Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 16. Dahil dito, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Hallelujah. I love this church because God's church is God's family. We are member and we belong to a great big family of God. Amen. Hallelujah. Praise God. We are related to our family through blood relation. Amen. As God's children, we have been washed in the blood of Jesus and made part as a part of God's family. Hallelujah.
We are brothers and sisters with Christ. At ang sabi ng Bible, we are co-heirs with Christ. Tayo po ay mga tagapagmana. Ibig sabihin po, sa pamilya at sa church, hindi lamang po tayo blood relation o blood related. Tayo po ay family related. Hallelujah. Sabi nga po ng isang quotation na ito, blood makes us related, but loyalty makes us a family. Amen. Hallelujah. So dapat meron pong loyalty. Dapat meron pong loyalty sa church. Hallelujah. Number 3, kung inyo pong nasusundan, yung pong ating outline. I love my church because of a strong relationships. Dapat mahal po doon natin yung church dahil po doon sa matibay at malakas na relasyon. Amen. Halimbawa, tingnan po natin mga kapatid. No friendship or relationship can compare with those that you can develop within the church. Meron pong mga pagkakaibigan na na-develop. Meron pong pagsasama na na-develop. Meron pong pagmamahala na na-develop. At yun po ay ating pong nakita sa church. Of course, meron pong mga sana ay yung iba po parang sumobra. Pero dapat po talaga ay sa church po makita yung tunay na relasyon. Amen. Ang sabi po, wala po daw maikukumpara doon sa relasyon na nasa church. Minsan nga po, merong mga kapatiran na mas malapit yung kanilang relasyon bilang mga magkakapatid sa Panginoon kaysa sa kanilang relasyon sa kanilang kapatid sa laman. You cannot find friendship or you cannot find friends in the world that can say, I care for your soul. It's only in the church. Amen. Sa iglesia lamang po doon, merong mga tao na magmamalasakit sa iyong kaluluwa. Amen. Mananalangin para sa iyo. Amen. Ang sabi po, it's only in the church that you will be desired to be a better person. Amen. It's only in the church that you will desire to be a better person. Amen. Kumaga, kasi meron kang naririnig ng mga salita ng Panginoon. Merong mga paalaalang naririnig. Amen. It is only in the church that someone will encourage you when you are down. Amen. Hallelujah. Kumaga, walang sinabi po yung awit ni James Taylor. When you're down and trouble. Amen. Ang sabi po, it's only in the church we love you unconditionally. Of course, bagamat sinasabi nila na minsan sa ibang mga pagkakataon at nawa yun po ay huwag mangyari. Na minsan sa loob ng church, sinasabi nila na marami po daw mga hypocrites. At sana nga po, yun ay huwag mangyari. Amen? Sana hindi po makita sa atin na yung pong mga iglesia o yung pong mga kapatiran, sila po ay nagkakagatan. Amen? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. It's only in the church that we can love unconditionally. Amen. So dapat ganun po daw. Dapat sa iglesia po daw makasumpong ng tunay na pagmamahalan. Amen. So kapag yung mga tao po hindi nakasumpong ng tunay na pagmamahalan, siguradong sila po'y aalis. Baka sabihin po nila, ano naman pala kayo mga plastic naman pala kayo. Pero wag nawa pong mangyari. Amen? It's only in the church that you will experience forgiveness. Amen. You will experience forgiveness when your life are messed up. Amen. Hallelujah. Kumaga, pagka yung buhay mo nasira, magulo, sa church lamang ikaw makakasumpong ng tunay na kapatawaran. At yung kapatawaran na yon ay walang iba kung hindi nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Amen. It's only in the church that you will desire to be a better person. It's only in the church that someone will encourage you when you are down. Someone will love you unconditionally. Someone will forgive you when you are messed up. And someone will care about you to spend with you in eternity. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Ang mundo, tuturuan ka na ikaw ay maghigante. Ang mundo, tuturuan ka na ikaw ay to get even. Pero sa iglesia o sa church,
tutulungan ka na ikaw ay magpatawad. Amen. Ang sabi po ng mundo, smile and the world smile with you. You cry and you cry alone. Amen. Pero sa church, when you are sad, someone will encourage you. When you are happy, someone will join you. Amen. Someone will weep with you. Someone will rejoice with you. Amen. At sabi nga po, you will never be alone. Amen. In the church, you will never be alone. Amen. So sa church, hindi lamang kayo magkakabarkada. Sa church, hindi lamang kayo mga friends. Sa church, hindi lamang kayo dabarkads. Sa church, we are family. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nais ko pong idagdag to. Siguro, parang sidelight lang to. Minsan, meron pong mga churches na ang tingin po nila sa kanilang church ay parang, ang tingin po nila sa ibang church ay parang hindi ministry. Ang tingin po nila sa ibang church ay parang hindi po kapatiran. Minsan, meron po akong mga nakita, meron po akong mga naranasan na may mga malalaki na mga fellowship, may mga malalaki na mga iglesia o mga churches o mga grupo ng pananampalataya. Sila po yung mga minsan ay namimirata. Namimirata po sila ng mga praise and worship team o mga musician. Kumbaga, mahiya naman dapat sila. So, hindi po gano'n ang church. Amen. Hindi po gano'n ang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi po ibig sabihin, porque ang isang iglesia na ito ay maliit lang, pero meron silang mga mahuhusay na mga musician at sasabihin nila, sumama ka na lamang sa amin para sama-sama tayo ng mga magagaling. Hindi po gano'n ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po gano'n ang tama pong paglilingkod kay Diyos. Baka pag gano'n po yung ating pananaw, hindi po tama yung ating tinatawag na worship and true ministry para sa ating Panginoon. Kaya maliit o malaki, sila po ay meron pong ginagawa para sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang iglesia lamang po talaga ay iisa. Amen. Wala pong dapat dominant church. Dapat tayo po ay pamilya. Dapat ang tingin po natin sa church ay pamilya. Amen. Hallelujah. Back to church Sunday o back to church Sunday. So, nawa, ito pong mga susunod na linggo, mga kapatid, tayo po ay patuloy na ma-encourage na tayo po ay talagang bumalik sa ating mga churches. Yung pong mga matagal na hindi pa po kayo sumisimba, but kayo po ay walang mga lagnat, wala kayong mga sipon. Mga siyempre, sabi nila, ba't ganun ang nangyari? Ngayon po nagkaroon ng pandemic. Noon ay parang yung mga walang yung mga may sakit, hindi pwedeng pumunta sa church. Dapat ang mga may sakit ay pinagpe-pray. Amen. Hallelujah. So dapat umiiwas lamang po tayo. Sabi nila, parang nagkaroon po tayo ng fear. Pero sa araw pong ito, atin pong idinadalangin na tanggalin po ng Panginoon ang lahat ng ating mga takot, ang lahat ng ating mga doubts, patungkol po sa pandemic na dinadaanan natin na ito. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Panginoon bilang isang pamilya. Amen. Sa ating pong pagwawakas, meron po tayong makikita na picture at ito po ay kuha po sa USA, sa California. Ang tawag po dito sa mga puno na yan ay Giant Californian Cedar. Kung mga redwood po sila, mga redwood cedar. Ang sabi po sa isang nabasa ko ng article, ito pong mga puno na ito, bagamat sa sila po tumataas ng napakataas at kahit ang lalaki ng kanilang mga trunk, ay hindi po sila basta-basta bumubuwal. Amen. Why? Sa isang pag-aaral, yung po daw mga puno na ito, ay sila po yung kanilang mga ugat ay magkakakonekta. Amen. Yung kanilang mga ugat ay mga magkakakonekta doon sa ilalim. Kaya sila po ay nagpapalakasan. Kumbaga, kahit po dumating ang mga bagyo, dumating ang mga malalakas na mga unos, because they are not only rooted, but they are connected to one another. Ano pong ibig sabihin noon, mga kapatid? Dapat tayo bilang mga mananampalataya, because we are family, dapat tayo po daw ay deeply rooted in Christ, and we are deeply rooted in the Word of God. Amen. Upang kung dumating man ang mga bagyo, dumating man ang mga pandemic, dumating man ang mga problema, tayo po'y sama-samang tatayo. Sama-sama po tayong haharap sa mga problema at hindi po tayo mabubuwal dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. So ngayon pong umaga,
nawa tayo po ay napalakas ng atin pong mensahe sa araw na ito, na tayo po ay merong kalakasan sa ating Panginoon. At kung tayo po patuloy na magtitiwala, patuloy po tayong lalapit sa ating Panginoon. Sa Panginoon lamang po tayo merong kasagutan. At ang sabi nga po, ang pagpapala at ang biyaya at ang pag-asa ay patuloy pong aapaw at babaha para po sa ating lahat. Amen. So ngayon pong umaga, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At nawa sa mga susunod na linggo, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon at ating pong gawin na Back to Church Sunday. Pakita po natin na mahal po natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagmamahal natin sa kanyang iglesia, sa lahat ng mga mananampalataya at sa mga nagsasabi na sila po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay sama-samang yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong mga tahanan. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Our gracious loving Heavenly Father, we thank you dahil ikaw po, Panginoon, ang patuloy na aming pinagkakatiwalaan. Pagpalain mo po ang tahanan na ito na nakikinig at nanonood ng aming pong online service at sila po na nakadaan at nakita at sumusubaybay at halos linggo-linggo'y kasama po namin sila. Pagpalain mo po sila. Sila po nakasama namin na galing pa po ng ibang bansa. Meron po kaming mga onliners na galing po ng ibang bansa, ng Canada, ng Amerika, ng Cambodia, ng Korea. Ikaw po ang magpala po sa kanila, Panginoon. Sa lahat po ng iba naming mga kapatiran sa mga probinsya, yung pong mga nasa Romblon, yung pong mga nasa Bulacan, nakapatiran po namin, yung pong mga nasa Laguna, yung pong aming mga mahal sa buhay, pagpalain mo po sila, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw po ang unang nagpadama. Ikaw ang unang nagmahal po sa amin. Hallelujah. We thank you, Lord, because you have first loved us. Ikaw po yung unang nagmahal sa amin. Pagpalain mo po ang araw na ito at lahat pa ng mga linggo na darating bago po ang aming nalalapit na anniversary, ikaw po ang siyang magpala. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasalamat. Ito po yung aming panalangin, ito po yung aming pag-asa. Hinihiling po namin ang lahat ng ito with great expectation in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon and see you next week and see you online.